lahat. Magandang umaga din po sa inyo. May lumiban ba sa araw na ito? Wala po. Bago tayo magsimula sa ating panibagong aralin, may nakakaalala ba ng ating tinalakay noong nakaraan? Paghahanda ng masustansyang pagkain. Tama po. Ako sa ating aralin, meron muna tayong panimulang gawain. So, panuto, pagtugmain ang larawan at ngalan ng mga silid ng bahay. May papakita akong picture. Ito ang pagpipilian nyo: silid tulugan, silid tanggapan, palikuran, silid kainan, kusina. So, number 1, magtaas ng kamay ang gustong sumagot. So, number 1, ito. Then, Silid tulugan, ma'am. tama. Number 2, Kainan. Silid kainan. tama. Next is 3, Kusina. tama. Then, number 4, Palikuran. last number is 5, Silid tanggapan. tama. Yun. May nakakaalam ba ng ating tatalakayin sa araw nito? Pagsasaayos ng tahanan at paglikha ng mga kagamitan sa pambahay. Okay, tama. Ngayon, may mga hakbang. Mga hakbang sa pangangasiwa ng tahanan. Sino gustong magbasa sa number 1? Sige po. Pagpaplano. Hanggang number 4 na. Uy, naka-play na eh. Mga hakbang sa pangangasiwa ng tahanan. Una ay Pagpaplano, pagtatakda ng mga tungkulin, pagsusubaybay sa mga pagsasagawa, pagpapahalaga. sa pagpaplano ay isang bahay na ginagawa o sinusunod bago gawin ang isang proyekto upang ito ay maging maayos. Pangalawa, pagtatakda ng mga tungkulin ay isang pamamaraan upang maisakatuparan ang mga gawain at magagawa ng nayon sa prioritasyon ng oras, kasalanan, kakayahan, maging sa konsiderasyon ng gulang at kalusugan. Pangatlo, pagsusubaybay sa pagsasagawa. Ito'y isang pamamaraan upang matuunan ng pansin ang mga bahay at mabigyan ng sapat na kaalaman kung ano ang mali at tamang gawain. Pang-apat, pagpapahalaga. Ito ay tumutukoy sa kasipagan, tiyaga, masigasig at pagkamalikhain ng isang tagapaggawa o tao. Yun. Meron tayong mga uri ng gawain pang-araw-araw. Sinong gusto magbasa? Mga uri ng gawain sa araw-araw. Pagluto, pagligpit, at paghugas ng pinangkainan. Number 3, paglinis ng bahay, pagliligpit ng higaan, paghanda ng kapagkainan. Number 6, pagwawalis. Number 7, paglilinis ng bakuran. Number 8, pagtatapon ng basura. Number 9, pagdidilig ng mga halaman. The last is pagpupunas ng sahig. Okay, thank you. So, sa lingguhan at buwanan, sino ang gusto magbasa? Lingguhan, buwanan. Number 1, paglalaba. Number 2, paggo-grocery. Number 3, pagpupunas ng bintana. Number 4, pamamalansya. Number 5, pagtutupi ng damit. Number 6, pagbubunot ng damo. Uy, hindi! Sa pagpaplano ay isang bahay na ginagawa o sinusunod bago gawin ang isang proyekto upang ito ay maging maayos. Pangalawa, pagtatakda ng mga tungkulin.
ay isang pamamaraan upang maisakatuparan ang mga gawain at magagawa ng nayon sa prioritasyon ng oras, kasalanan, kakayahan, maging sa konsiderasyon ng gulang at kalusugan. Pangatlo, pagsusubaybay sa pagsasagawa. Ito'y isang pamamaraan upang matuunan ng pansin ang mga bahay at mabigyan ng sapat na kaalaman kung ano ang mali at tamang gawain. Pang-apat, pagpapahalaga. Ito ay tumutukoy sa kasipagan, tiyaga, masigasig at pagkamalikhain ng isang tagapaggawa o tao. Yun. Meron tayong mga uri ng gawain pang-araw-araw. Sinong gusto magbasa? Mga uri ng gawain sa araw-araw. Pagluto, pagligpit, at paghugas ng pinangkainan. Number 3, paglinis ng bahay, pagliligpit ng higaan, paghanda ng kapagkainan. Number 6, pagwawalis. Number 7, paglilinis ng bakuran. Number 8, pagtatapon ng basura. Number 9, pagdidilig ng mga halaman. The last is pagpupunas ng sahig. Okay, thank you. Sa lingguhan at buwanan, sinong gusto magbasa? Lingguhan, buwanan. Number 1, paglalaba. Number 2, pag-grocery. Number 3, pagpupunas ng mga bintana. Number 4, pamamalansya. Number 5, pagtutupi ng damit. Number 6, pagbubunot. Number 7, paggupit ng mga damo sa bakuran. Number 8, pagpapalit ng kortina. Number 9, pagpapalit ng fittings. Number 10, Go! pagpapalit ng mga punda. Number 11, pag-alis ng agyo sa kesame at dingding. So, base sa inyong pinasa, bakit kailangan natin tong gawin? Para meron tayong paglilinis ng bahay at merong gawin na pagluluto. Tama. So, next yung pagpupunas sa sahig pag ito ay madumi. Number 2, Number 2, walis tambo. Sa walis tambo, ito ay ginagamit sa sahig at mga sulok upang maalis ang mga alikabok o dumi. sa walis tingting, ito naman yung ginagamit natin sa pagtanggal ng mga basura doon sa labas ng ating bakuran. Number 4, basahan. Sa basahan, dyan natin ginagamit yung mga, halimbawa, pag nagluluto tayo, nagpupunas tayo. Pinat mo? Ano yung pagpupunas ng kaldero? Game na? Pang-apat, basahan. Ito ay ginagamit na pampunas ng paa, kaldero at pampaspas ng alikabok para maging malinis kaya't mas madaling matuyo. Number 5, washing machine. Dito, ating paglalaba upang mapadali yung ating gawain. Pang-anim, plancha. Ginagamit ito para alisin ang kusot ng damit upang maging kaayaya ang magandang damit. So, pangkatang gawain tayo. Ang guro, mali! I-group namin kayo sa 4. Sa bawat pangkat, may bibigay kaming larawan sa inyo. Then, tukuyin ito kung ano ang bahagi ng gawain sa tahanan. At ipaliwanag ang iyong sagot kung ano ba ang kahulugan nito. Para sa pangkatang gawain, tukuyin niyo yung nasa larawan at ipaliwanag to sa harap. Pipili kayo ng isang miyembro sa inyo na kung sino mag-represent sa harap. Ito ang mga pamantayan. Pamantayan, maipapaliwanag ng malinaw ang paksa, 20 puntos. Makukuha ang atensyon ng mga tagapakinig, 20 puntos. Mayroong kolaborasyon ang bawat mag-aaral, 10 puntos. Ang kabuuan ay 50 puntos.
magbibigay kami ng Pangwakas na gawain panungkol. Batay sa mga konseptong iyong pinag-aralan, ukol sa pagsasaayos ng tahanan at paglikha ng mga kagamitang pambahay, ibigay ang mga hinihinging impormasyon ng graphic organizer sa ibaba. Mga kagamitan sa paglilinis, mga uri ng gawain sa lingguhan o buwanan, mga uri na gawain sa pang-araw-araw, mga bahagi ng gawain sa tahanan. So magbibigay lamang kayo dito ng mga tigda-tatlo bawat mga kagamitan sa paglilinis, mga uri na gawain sa lingguhan, mga uri na gawain sa pang-araw-araw, mga bahagi ng gawain sa tahanan. Game na? Kung talagang may naalala ka, ulitin mo to. Kung talagang may natatandaan kayo or may naiintindihan kayo sa aming tinalakay, pwede bang magbigay kayo ng... Ay, mali! Baligtad! Kung meron talaga kayo naiintindihan or may natatandaan sa aming tinalakay, tungkol saan ang aming tinalakay. Pagsasaayos ng tahanan at paglikha ng mga kagamitang pambahay. So, magbigay ng 5 halimbawa ng mga uri ng gawain sa pang-araw-araw. Una, pagluluto. Pangalawa, pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan. Pangatlo, paglinis ng bahay. Pang-apat, pagliligpit ng higaan. At panglima, paghahanda ng hapagkainan. Magaling. Next is yung magbigay ng 5 halimbawa ng mga uri sa gawain sa lingguhan or buwanan. Una, paglaba. Pangalawa, pag-grocery. Pangatlo, pagpupunas ng mga bintana. Pang-apat, pamamalansya. Number 5, pagtutupi ng mga damit. Magaling. Ano ang kahalagahan ng pagsasaayos ng tahanan sa paglikha ng mga kagamitang pambahay? Anong mga kahalagahan nito? Mahalaga ito upang mapanatiling malinis ang ating tahanan at na isasaayos kung saan nakalagay ang ating kagamitan. Magaling. Pagtapos, magkakaroon muna tayo ng pagtataya. Babasahin ko ito. Maglabas ng 1/4 na papel, isulat ang buong pangalan, baitang at ang petsa ngayon. Sa harap ng inyong papel ay ang sagutan ng mga sumusunod. Number 1, alin sa mga sumusunod ang gawaing bahay na dapat na isinasagawa araw-araw? A. Pamamalansya. B. Pagliligpit ng higaan. C. Pagpapalit ng kortina. Number 2, alin sa mga sumusunod na gawaing bahay ang dapat isinasagawa ng lingguhan? A. Pagwawalis. B. Pag-aagyo ng kisame. C. Pagtatapon ng basura. D. Pagpapalit ng punda at kobrekama. Pangatlo, alin sa mga sumusunod na gawaing bahay ang dapat na isinasagawa ng buwanan o paminsan-minsan? A. Paglalaba. B. Pamamalansya. C. Pagpapalit ng kortina. C. Pagdidilig ng halaman. Pang-apat, ano ang bahagi ng tahanan na tinatawag ding silid tanggapan? A. Sala. B. Kusina. C. Silid kainan. D. Silid tulugan. Panghuli, number 5. Saang bahagi ng tahanan isinasagawa ang pagluluto? Ay paghanda ng pagkain ng pamilya. A. Sala. B. Kusina. C. Palikuran. D. Silid kainan. Ipasa na po ang papel sa harap, tapos o hindi tapos. Kayo ay itinakdang magkakaroon ng takdang aralin. Pumili ng 5 uri ng gawain pang araw-araw at ipaliwanag kung bakit ito napili. Isulat ito sa inyong kwaderno, ang inyong sagot. Bahagi ng gawain sa tahanan, una ay ang silid tulugan. Sa silid tulugan, dyan tayo natutulog. Tapos
Tapos pangalawa, palikuran. Sa palikuran naman, dyan tayo dumudumi, hindi kung saan saan, hindi dyan sa mga bukid. Sa palikuran ang tamang pagdudumi. Pangatlo, sala o silid. Sa sala, dyan tayo, pwedeng sala o silid tanggapan. Dyan sa sala, Diyan sa sala o silid tanggapan, diyan natin pinapatuloy ang ating mga bisita kung tayo ay magkakaroon ng bisita. Pang-apat, silid kainan o kusina. Diyan sa silid kainan o kusina, diyan tayo kumakain. Alangan naman sa siya, di ba? Mga kagamitan sa panglilinis. Number 1, rotating mop. Ang gamit ng rotating